Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito, may tanggap ako ng bago. Isang amplifier speaker. Ang issue nito yung di siya gumagana, wala siyang power totally. So, chinek ko siya. Ni-repair ko yung output transistors. Pinalitan ko na rin lahat. Kaya lang habang ginagamit mo, dumadami ang sira. Dahil sa yung mga cold solder na tinatawag sa electronics yan. Kailangan hinangin muli panibago lahat. And then, naobserbahan ko dito sa amplifier na to. Pag naka-load siya ng 4 ohms na speaker, dalawang speaker kasi yun eh. Yung isang amplifier bumibigay, lalo na kung ang volume, nakalimutan ng customer na naka 12 o'clock o kaya naka full. Pagpasok ng malakas na frequency, bumibigay yung isang amplifier. Gumagana naman sa kaya lang yun lang bumibigay siya. So para maiwasan yung ganong sitwasyon ay nirepair ko ulit, di gumagana na naman yung dalawa. Kung ganun ang gagawin mo, masisira na masisira. Isang channel masisira, isang channel. Lalo na kung ang customer hindi alam yung trabahong ganito, naka 12 o'clock o naka full ang volume, pag biglang pasok ng frequency na mataas, sibak yung amplifier, either left or right. So para maiwasan, ang ginawa ko, nirepair ko yung dalawa, gumagana na. So ginawa ko na lang, itong dalawang speaker, siniris ko na lang kasi 4 ohms siya. Siniris ko siya, naging 8 ohms siya. Isang amplifier na lang pinagagana ko. No? Total hindi naman ganong professional itong amplifier na itong pinagagawa. Siniris ko yung naging 8 ohms. Hindi mo naman pwede sabihin sa customer na dagdagan mo na lang ng speaker. Lalo na kung nagpapagawa, wala din naman. Mahirap din. So, ginawa ko na lang ng paraan. Siniris ko yung dalawang 4 ohms. Kasi pag siniris mo, magiging 8 ohms. So, itatap mo yun sa isang amplifier na gumagana. Hayaan mo na lang yung isa. So, ayos na. Maka-full volume man yung 12 o'clock, full volume man yung volume control. Pagpasok ng frequency, mahina pa rin. Hindi niya kayang sirain. Yan ang na-obserbahan ko dito. Pagpasok ng mataas na frequency, hindi niya kayang sirain kasi nga 8 ohms eh. So, ayun, gumagana pa rin yung dalawang amplifier. Nga lang, medyo standby yung isa. Gumagana yung isa eh, pero walang naka-load na speaker. Isang amplifier lang yung pinagagana ko, yung left. Tapos naka-series yung dalawang speaker. Ayos na, gumagana na yun. Okay na. Kaya nga, pinupull volume ko, okay naman. Hindi naman siya nasisira. Pagka niload mo kasi ng 4 ohms, yung isang amplifier saka 4 ohms, kahit nga mababa lang eh, pag biglang pasok ng frequency na mataas, no? Sibak yung isang amplifier eh. Hindi nakakaya eh. Iba kasi yung design ng mga Chinese kasi ito eh. No? Pagka tayo nag-design ng mga ganyan, safety, may mga safety. Ito wala namang mga safety to. May clip, wala namang katulad ng mga power amplifier na professional power amplifier na may mga clipping, no? May safety. Ito wala eh. Kasi barag-barag lang naman yung amplifier na nabibili sa mga tabi-tabi, ganyan. Lalo na kung binibili mo sa Raon, puro made in China eh. Sabi nga nila yung mga mostly na nagawa sa China kasi yun, sa Raon. Hindi na ako na magme-mention ng pangalan, pero mostly China. Pero kung gusto mo mga professional na branded, Kenwood, no? Pioneer, Sansui, Marantz, no? Onkyo, yan, may mga pangalan talaga yan. Saka dumaan sa mga quality control yan. Itong kasing ganito, mga tabi-tabi dyan sa Raon. Gawa-gawa lang sa tabi-tabi, design, hindi pa no? Tatambakan na maraming transistor, hindi namang balance doon sa power transistor na o sa capacitor o sa may power transformer. So gano'n lang, ito na lang muna pag-usapan natin, lumalayo to. Siniris ko yung dalawang speaker, nakatap sa isang amplifier lang, isang amplifier ang gumagana at okay na siya. Okay, testingin natin.
Yan, kahit bagong bukas mo, kahit naka 12 o'clock yung volume, okay, nakapulsa, walang risk na di katulad nung nakita ko to, nung ni-repair ko nga amplifier, di okay na. Naka-load yung isang speaker sa 4 ohms na amplifier, 4 ohms. Pagpasok, naka-low volume ako, naka 3 o'clock lang o 9 o'clock lang na gano'n. Sipak yung isang amplifier, di-repair ulit. Ganun ang ganun eh. Palitan power transistor. Sabi ko, hindi maganda impedance nito So, ginawa ko, siniris ko yung dalawang, yan solve na. Siniris ko yung dalawang speaker, tinap ko sa isang amplifier lang, medyo nagpapahinga yung isang amplifier. Kaya nga, tinesting ko to within 1 hour, hindi naman umiinit yung heatsink eh. Hindi gano'n, hindi. Kayang-kaya eh. Ayos na. So, yan ang ginawa natin ngayon, mga kapatid, at magandang araw sa inyong lahat.